Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una't higit sa lahat, nais ko pong paabot ang pinakamataas na pagpupuri, kadakilaan, kalulahatian, walang hanggang pagsamba, walang hanggang pasalamat, tanging lang po sa ating nag-iisang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, walang iba, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Stadalmeda, ang huling propeta sa ating panahon. At hindi po natin makakalimutan ang mga turut aral na iniwan po sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa kanilang mga beloved children. At sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan, datihan na may taglingkod sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. At sa ating pong mga webcast viewers, isang mapagpalang araw po. At kung meron pong bisita, welcome to the royal family of God. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, way back 2009, nung ang nyubang lingkod, at ang aking beloved wife, ang aking pamilya, kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa banal na gawain na ito, mga minamahal. At kung aking pong babalikan ang aming buhay noon, masasabi ko po napakagulo ng aming buhay. Dahil taglay ko po ang mga bisyo ng kalalakihan, mga minamahal, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay dati pong drug addict, mga minamahal. Malakas po akong uminom ng alak. Sa edad ko pong 12, natuto po akong manigarilyo, humit-hit ng marijuana, mga minamahal. Hanggang sa ako po'y nakapag-asawa, dala-dala ko po yung mga bisyo na yan. Mahilig din po akong pumunta sa mga beer houses kahit ako po'y may pamilya na. Napakagulo ng aming buhay noon, yung aking beloved wife, ang aking 3 anak, yung aking pamilya, mga minamahal, ito po ay papunta sa pagkawasak. Sa sobrang gulo ng aming buhay, mag-asawa ng aking beloved wife, yung 2 anak ko noon na maliliit pa lamang, kung di ako nagkakamali, yung pangalay, ito po ay 3 years old, yung aking pong pangalawang anak, ito po ay 2 years old, mga minamahal, dahil di po nagkakalayo sila ng edad. Yan po ay muntikan na pong mapatay ng aking beloved wife, mga minamahal. Sa dahilan po, mga minamahal, na ako po'y niyaya ng aking mga kaibigan na makipag-inuman. Hindi po umayag ang aking beloved wife. Ngunit, tinulak ko po ang aking beloved wife. Sabi ko sa aking beloved wife, kung nasa ng aking mga kaibigan, doon ako. Ganito mo akong natanggap. Ganito mo akong nakilala, tanggapin mo akong ganito. Hindi lingid sa aking kaalaman, mga minamahal, nang ako po'y umalis, yung aking beloved wife, siya po'y nabalot ng sama ng loob. Nagkulong siya sa aming maliit na inuupahan. Isang maliit na TV lamang po ang nakabukas. Sa kanyang binalot siya sa kanyang pag-iyak, mga minamahal, nakakita siya ng 2 bata. Na ang itsura, mga minamahal, ay iba. At kulay itim po yung 2 bata na sa kanyang pagkakaintindi yung mga bata, mga minamahal, siya po'y tinatawanan. Meron pong bumulong sa kanya na ang sabi, pagsasaksakin daw po yung 2 bata. Nung kukunin niya na po yung kutsilyo, mga minamahal, meron pong bumulong ang sabi sa kanya, wag, buksan mo ang bintana. Mga minamahal, ngunit meron na naman pong nangusap sa kanya na isang tinig na ang sabi, sige na, pagsasaksakin mo na yung 2 bata. Ngunit, mga minamahal, meron na naman siyang narinig na tinig na malakas na ang sabi, wag, buksan mo ang bintana para maliwanagan ka. Mga minamahal, yung aking beloved wife, sunod-sunuran, mga minamahal, dun sa tinig na kanyang narinig na buksan yung bintana. Nung pagbukas niya ng bintana, mga minamahal, na nagliwanag yung aming maliit na inuupahan, nakita niya, mga minamahal, yung kanya palang pagsasaksakin, yung aking 2 anak na maliit na nag-iiyakan. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po yan pinahintulot ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus na masaktan yung 2 bata, mga minamahal. May layunin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin, mga minamahal. Yes, amen, hallelujah. Alam niyo po kung bakit, mga minamahal, hindi pinahintulutan, mga minamahal. Sa kabila ng kami po ay nasa sanlibutan pa noon, hindi pa namin kilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron pong isang pastor na nananalangin, mga minamahal, sa mga tupang naliligaw. Walang iba, mga minamahal, kundi ang ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Stadalmeda. Naabot kami ng panalangin ng ating ginagalang Pastor. Hallelujah! Ang sabi ng aking beloved wife, Diyos ko, ano itong gagawin ko? Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng masayang pamilya.
So mga minamahal, yung aking beloved wife, sumama yan, nainganyo yan, sumama sa mga born again Christian Trinitarian kung tawagin. Doon mga minamahal, taon ang kanyang binilang. 2 taon na siya doon. Nag-decide ako sa aking sarili na sumama ako sa aking beloved wife. Nag-observe ako doon mga minamahal. Natuto akong magbasa ng Biblia. Ngunit binabasa ko yung Biblia, wala akong naiintindihan. Hanggang sa nakarating ako sa Book of Mark chapter 16, verse 16, mga minamahal. Hanggang 18, mga minamahal. Nabasa ko doon ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tanda sa mga magsasampalataya. Magpapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan. Sila ay magsinom ng lason sa anumang paraan, hindi sila maano. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Mga minamahal, nabuksan ang aking isipan. Ang sabi ko sa aking sarili, ito yung gawain na inaatinan ng aking beloved Father. Naisip ko ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Yes, amen. Ministry. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko sa aking beloved wife, lipat tayo sa Jesus Miracle Crusade. Hindi pumayag ang aking beloved wife. Ang sabi ko sa kanya, kung gusto mo magpatuloy sa inaatinan mo, sige magpatuloy ka. Ako, lilipat ako sa Jesus Miracle Crusade. Sa madaling salita, mga minamahal, yung aking beloved wife, nasama ko siya dito sa banal na gawain. So mga minamahal, 2009 nga, nung ako po'y nagpabautismo, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggap po siya hari ng aking buhay, sariling tagapagligtas. Magmula po noon, mga minamahal, ako po'y instant binago ng ating pinakamamahal na Yes, amen. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. Yung aking pong pagkalasinggero, mga minamahal, yung aking pong pagka-drug addict, mga minamahal, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Yung aking pamilya, mga minamahal, na halos hindi ko po yan pinapansin noon. Natuto ko po yan inibig, mga minamahal. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Yung karamdaman ng aking mga anak, mga minamahal, yung panganay ko, appendicitis UTI. For operation po yan, mga minamahal. Hindi na po makalakad ng aking beloved panganay na anak. Sa edad niya pong 5 years old. Hindi po yan makalakad dahil sa sobrang sakit, mga minamahal, ng kanyang dinadamdam. Binubuhat na lang po namin yan, mga minamahal. Inudyukan ako ng aking pinsan na ipa-opera. Ngunit sabi ko, hindi, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Yung aking pangalawa, mga minamahal, imagine niyo po, mga minamahal, polio. Papunta po yan sa pagkalumpo, mga minamahal. Ang suggest po sa clinic, mga minamahal, kailangan ma-inject ng 4 na beses para maagapan yung pagka-polio, pagkalumpo ng aking pangalawang anak. Ngunit nagpatuloy lang kami, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yung mga karamdaman ng aking mga anak, mga minamahal, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! Amen. Way back Praise the Lord. 2006, mga minamahal, ipatotoo ko po sa inyo yung aking beloved Father na nagkaroon po siya ng karamdaman. Ito po'y hindi niya maunawaan, mga minamahal, yung kanyang karamdaman. Siya po'y naninilaw, mga minamahal. Sa madaling salita na lang, mga minamahal, in short na lang, mga minamahal, lang siya po'y nagpa-check up dahil sabi ng kapitbahay para malaman lang yung kanyang sakit. Nagpa-check up po siya sa PGH, mga minamahal. Ang sabi ng nurse, tayo ang sakit mo, leptospirosis acute. So mga minamahal, pinauwi siya, mga minamahal, hindi na po kayang gamutin. Kaya po pala naninilaw ng kanyang buong katawan, nangangayayat siya. Hallelujah. Nung pag-uwi niya sa bahay, meron po kaming kapitbahay na doktor. Ang sabi, Brother Saldi, si Saldi, sabi niya, leptospirosis acute, 3 araw, mamamatay yan. Ang ginawa ng aking beloved Father, pumunta siya ng Pampanga para mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. Ang target niya po, mga minamahal, 10 araw. Ngunit yung sinabi ng kapitbahay namin na doktor, mga minamahal, 3 days. Pang-4 na araw, mga minamahal, yung aking beloved Father dying po. Parang sasabog ang kanyang ulo, mga minamahal, masakit na masakit ang kanyang katawan. Para siyang mamamatay na talaga, mga minamahal. Nagpatawag siya ng 2 prayer warrior, mga minamahal. That time, sa dako ng Pampanga, marami pong nag-aalay ng pag-aayuno. Nang dumating ang 2 prayer warrior, mga minamahal, ipinatong ang 2 kamay, sabi, Brad, magsisi ka, meron kang nagawang kasalanan. Nagsisi ang aking beloved Father, mga minamahal, ipinatong yung kamay sa ulo ng aking beloved Father. Sa unang panalangin, ang ating ginagalang wala Pastor Willis Tadalmeda, demonyong sakit ng leptospirosis, ni-rebuke po yan 3 beses, cast out in the mighty name of Jesus, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, 3 times, mga minamahal. Yung aking beloved Father, mga minamahal, nakakita ng cup noodles. Doon, mga minamahal, na iluwa po niya yung
kulay dilaw na likido, mga minamahal, na lumalason sa kanyang Hallelujah, katawan. Hallelujah. Ang sabi ng aking beloved Father, grabe ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So mga minamahal, nung kanyang nailuwa, guminhawa yung kanyang pakiramdam. Siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, mga minamahal, ito, buhay po ang aking beloved Father. Isa pa po, mga minamahal, yung siya po'y na-stroke. Sa madaling, in short na lang po, mga minamahal, pang-apat na stroke niya, mga minamahal, sinugod namin sa pastoral sa dako ng Pampanga. Alas 10 po yun ng umaga, mga minamahal. Sa kanya pong pagka-stroke, ito po'y namatay, mga minamahal. Ang sabi ng ating beloved ordained preacher doon, wala nang buhay ang beloved Father. Kitang-kita ko po, mga minamahal, kung paano po tumirik yung kanyang mata at lumaylay yung kanyang katawan. Wala na pong buhay talaga, mga minamahal. Ilang minuto na po ang nakalipas. Hindi ako nawala ng pag-asa. Ang sabi ko, magpatawag ng prayer warrior. May nakaantabay na po mga preacher, mga minamahal, tapos dalawang preacher, isang ordained preacher. Doon dumating po yung prayer warrior on fasting po, mga minamahal. Mahabang pag-aayuno po yung ating prayer warrior doon. Nang dumating po, mga minamahal, inilehans po nila yung aking beloved Father, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, wala na pong buhay ito, mga minamahal. Sa unang panalangin ulit, ng ating minamahal ginagalang mga Pastor Willis sa Almeda, demonyo kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. 3 beses, mga minamahal, yung aking beloved Father. Ito po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang sabi naman gagawa doon, kung wala tayo sa mahal na Panginoon, pag sinugod mo sa ospital yan, ang gastos mo dyan, hundreds of thousands. Subalit, dito sa ating mananagawain, panalangin lang. Hallelujah! Tayo'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang araw, mga minamahal, nagkaroon ako ng karamdaman. Nung sinearch ko, mga minamahal, kidney, mga minamahal, nag-search ako dahil di ako mahilig magpa-check up. Dahil wala rin akong pampa-check up, mga minamahal. Hallelujah! Masakit na masakit yung aking tagiliran sa likod, mga minamahal. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, anong gusto mong ipagawa sa akin? Naisip ko yung pangako ko sa mahal na Panginoon na ako po'y magpapagamit bilang isang mga awit. Nakapagpaalam na po ako noon, mga minamahal, nag-fasting na po ako ng mga ilang araw, ngunit nag-back out po ako. Dalang inisip ko, kapag ako po'y gagamitin, magpapagamit sa mahal na Panginoon bilang isang mga awit, napakalaking gampanin, mga minamahal. Kapag may order po ng general fasting, kailangan mag-fasting ka, susunod ka sa kung anong iutos sa'yo, mga minamahal. Yun ang aking inaayawan, mga minamahal, dahil ako lang po nagtatrabaho sa amin. Subalit ganun na nga, mga minamahal, naisip ko, nung ako nagkasakit, naisip ko, anong gusto mong ipagawa sa akin, mahal na Panginoon? Sabi ko, pupunta ako sa banal na gawain, ako'y mag-aalay ng pag-aayuno. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kapag dumating ako sa iyong banal na gawain, ako iyong pagagalingin. Naisip ko, mga minamahal, yung pangako ko sa mahal na Panginoon, na ako'y magpagamit bilang isang mga awit. Yes, amen. Hallelujah. Pagdating ko sa banal na gawain, mga minamahal, sabi ko, pag ako'y darating sa iyong banal na gawain, ako'y iyong pagagalingin. Nag-release ako ng 100%. Pagpasok ko, mga minamahal, sa ating banal na gawain, sa pastoral house dyan sa Pampanga, mga minamahal, yung aking nararamdaman, ito po'y hinalis, nawala, mga minamahal. Instant akong pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, Yes, amen. patawarin mo ako. Ito ang tamang panahon para ako igamitin mo. Bilang isang mga awit mo, mga minamahal. Ang required fasting po, mga minamahal, is 10 days. Ako lang po nagtatrabaho, mga minamahal, bilang isang tricycle driver. Iniiwan ko ang aking beloved wife, ang pera nila 60 pesos. Ang bayarin namin sa tubig kuryente, tubig 2 months. Ilaw 2 months, mga minamahal. Subalit hindi ko po yun inintindi. Hallelujah, mga minamahal, nalaman ng aking beloved Father na ako yung nag-aalay ng pag-aayuno. Nagpadala siya naman pambayad, mga minamahal. Hallelujah. Yes, Pinubait lahat ng mahal ng Panginoon. hallelujah. Yung panggaso sa pang-araw-araw, mga minamahal, merong isang ginamit na kapatiran, kinuha ang aking beloved wife para magtinda, mga minamahal, ng pritong manok. Yun ang kanilang pinantustos habang ako po'y nag-aayuno, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, nakapagtapos ako ng pag-aayuno, na walang hadlang, mga minamahal, yung provide lahat pangangailangan ng aking pamilya, mga minamahal. Isang pasalamat ko sa mahal na Panginoon. May share ko po sa inyo, mga minamahal. Nung bagong dating po kami dito sa Maynila, mga minamahal, dahil kalooban ng mahal na Panginoon yung aming tinitiran sa bahay sa Pampanga, ito po yung mabenta.
Sabi ko, uwi na lang tayo sa Pampanga. Total, wala magbabantay sa beloved father ko. Mag-aalaga sa kanya. Uwi na lang tayo ng Maynila. Mga minamahal, mga ilang buwan nag-struggle po kami mga minamahal sa dakong ito, mga minamahal. Diyan kami nakatira sa Balintawak, Kamatsili. Wala akong mahanap na trabaho, mga minamahal, dahil bagong dating lang kami. Meron man ako mahanap na trabaho, isang linggo aalis ako dahil hadlang sa pagdalo. Meron man ako mahanap trabaho, ilang mga 15 days lang aalis na naman ako, mga minamahal, dahil hindi ako nakakadalo ng Miyerkules, Biyernes, mga minamahal. Dahil ang sabi ko sa aking beloved wife, sabi ko, lagi-lagi kong sinasabi ito sa kanila. Hindi ko kailangan ng yaman sa mundo, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon lang. Sabi ko, siya lang. Lagi-lagi yan. Mahal na Panginoon, ikaw lang sapat na. Lagi-lagi kong binabangkit yan sa kanila. Yes. Hallelujah. Hanggang sa dumating sa punto, halos wala kaming makain, mga minamahal. Yung aking mga kasama, mga nakikilala na namin sila dito sa kabaguhan namin. Pag na-assign kami sa mga necrological, nabibisto na mga minamahal na wala akong trabaho, ganun. Minsan uwi kami ng bahay, mga minamahal, wala pa kami pambili ng pagkain. Dumating din sa punto, mga minamahal, naglalakad na lang kami. Sakto lang ang pamasahe dyan sa Novaliches, lalakarin na lang namin papunta lang sa parte. Pauwi, mga minamahal, umaasa kami yung blessing ng mga choir, mga minamahal. Punta kami dyan sa kuha ng blessing para may pamasahe kami pauwi. Sabi ko sa aking beloved wife, hindi na ako maghahanap ng trabaho. Mag-focus tayo sa paglilingkod. Hanapin natin yung mga Bible study, sabi ko. Yes, amen, hallelujah. By faith, mahal na Panginoon magpo-provide. Oh, minamahal, nakakabuti ng Diyos. Ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Dadalo kaming balingasa, mga minamahal, Kamatsili, ang layo. Lalakarin lang po namin yan. Pauwi, ganun din po. Baysa, mga minamahal, lalakarin na naman namin yan. Mga minamahal, dadalo kami ng Bible study. Ganun na lang yung ginawa namin. Sabi ko, hindi na ako hanap ng trabaho. Paglingkuran natin, mag-focus tayo sa paglilingkod. Ganun na lang ginawa namin. Isang araw na naginip ako. Binigyan ako ng pera ng mahal na Panginoon, ang laking halaga, mga minamahal. Kinabukasan. Friday yon, mga minamahal. Kinabukasan, Saturday, gabi, mga minamahal, may nag-chat sa akin. Ang sabi, may work ka na ba? Sabi ko, wala pa. Kausapin kita bukas, araw ng linggo yun, mga minamahal. Nung kinausap ko siya, sige. Kinausap ko siya, in-approach ko kagad siya. Sabi ko, wala akong requirements, wala akong kahit ano, lahat, wala ako. Sabi niya sa akin, sige, okay na yan, ako nang bahala. Hallelujah. Mag-report ka sa opisina ko bukas, ang sabi nung nag-chat sa akin. Nung pumunta ako nun, mga minamahal, Lunes yun, Independence Day pa yun, holiday pa, mga minamahal, nagbukas siya ng opisina niya. Pagdating ko doon, sabi niya, meron ka bang requirements? Meron ka bang resume? Sabi ko, wala, hindi ako nakapagpagawa. By data, gusto mo? Hindi, wag na, okay na yan. Magsimula ka na ngayon. Purihin ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Samahan mo ako ngayon, sabi niya. Alam niyo, mga minamahal, ang requirements lang, 2x2 picture, mga minamahal, para gagamitin dun sa ID ko, mga minamahal. So, mga minamahal, nung ako po'y nakapasok sa kanya, ito po mga minamahal, ang lubos ko pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako po'y nakapasok, mga minamahal, bilang isang liaison officer, mga minamahal, pag-araw po ng Wednesday, half day po ako, mga minamahal. Pag-araw po ng Friday, mga minamahal, half day po ako. Kaya kung napapansin niyo po, mga minamahal, ang aga-aga kong dumadating dito pag-araw ng Miyerkules, Biyernes, mga minamahal. Alas 12, mga minamahal, o 12:15, 12:30, nandito na po ako, mga minamahal. Yun po ilubusan ko pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung una yun, mga minamahal, ino-operan ako ng aking pinsan, gawin akong head cook sa isang food truck. Sabi ko sa aking beloved wife, kapag makakahadlang sa banal na gawain ng Miyerkules, Biyernes, hindi ko tatanggapin. Malaki din ang sahod, mga minamahal. May offer pang motorcycle, mga minamahal, single motorcycle. Ngunit hindi ko yan tinanggap, mga minamahal. Hindi ko yan tatanggapin kung makakahadlang. Ito pa, mga minamahal, sa aking pinagtatrabahuhan. Tinuruan ako ng aking boss na mag-market online, mga minamahal. Sa ilang araw kong pagtatrabaho, mga minamahal, medyo natututunan ko po ng konti, mga minamahal, yung kanyang mga sinasabi. Yung aking mga katrabaho, mga minamahal doon, nauna na sila ng mga ilang buwan. Nagtataka sila, lumipas lang ang ilang araw pa lang yata, yun mga minamahal. Nagkaroon kaagad ako ng kliyente, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah.
Ang incentive po, mga minamahal, talagang pupurihin mo ang mahal na Panginoon dahil, hallelujah, dahil ang rate ko po, mga minamahal, is 600 pesos, mga minamahal. Nagkakaroon po ako ng incentive, mga minamahal. Minsan, a day po, mga minamahal. Minsan, 1,000, minsan 500, mga minamahal. So, nagnanet po ako ng 1,000 a day, mga minamahal. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal. Yes, amen, hallelujah. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagtataka yung aking mga katrabaho. Bakit daw, bago-bago ko pa lang, sa isip lang nila yun. Ang dami ko halos araw-araw yun, mga minamahal. Hindi nila alam ang mahihit na nalilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus. Madaling araw pa lang nakaluhod na. Nagpupuri na. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Kung dati, mga minamahal, halagang 100, pinagkakasya namin yan, mga minamahal, ilang kaming kumakain. Halagang 100, mga minamahal, pinagkakasya. Hirap na hirap kami. Pag sa palengke ako, mga minamahal, ikot ako ng ikot sa palengke. Hindi ko alam kung anong bibiling ko. Paano ko pagkakasya yung 100 bigas sa ulam, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kahit isang ulaman, mga minamahal, sa alagang 500, mga minamahal. Hallelujah. Kayang-kaya ko, mga minamahal. Yes, Napakabuti ng amen, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Kaya po sa mga baguhan, yung pong dumadanas sa mga pagsubok, kahirapan, magtiwala po kayo, mga minamahal. Dahil danas ko ng mahal na Panginoon, hindi siya nagpabaya. Hindi niya kami pinabayaan, mga minamahal. Ang gusto lang niya, mga minamahal, sa Kanya lang tayo asa, wag tayong aasa sa tao. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marami pa, mga minamahal, kukunti ang ating oras. Kaya hanggang dito na lang ang pinakamataas na pagpupuri, kadakilan, kalawatian, takilan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating mga kapatid. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Grabe po ang mga pagpapala na natatanggap natin sa ating paglilingkod. Sa kanyang mga patutuong mga minamahal dati, walang-wala ang mga minamahal, ang buhay nila magulo. Pero sila po ay pinagpala, inayos ang magulong tahanan, binigyan po sila ng tunay na kapayapaan sa kanilang tahanan, mga minamahal. Kaya po magtuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at po pagkataon, ipagkalkom sa atin bilang Sister Melinda